We acknowledge the arrival of our Honorable City Mayor, Attorney Henry Indy Fuentes Womenal Jr. Okay, please take your seats. Maayong hapon sa tanan. This is the oath-taking ceremony of the newly elected barangay chairpersons of Ozamis City. This afternoon, we gather to welcome our newly elected barangay chairpersons, public servants committed and dedicated to serve Ozamis City and the Ozamisnons as they embark on their journey. Let us offer our support and encouragement for the positive changes they are to bring as we all journey towards Ascenso, under the leadership, of course, of the Ascenso Ozamis administration, headed by Mayor Attorney Henry Indy F. Womenal Jr., along with the Ascenso Ozamis team. For the program to formally start, I'd like to request everyone to please rise for the invocation to be led by the Honorable Councilor Junjun Sakin, and to please remain standing for the Lupang Hinirang through an audio-video presentation. Atong ipahiluna ang atong tagsatay sa kagulingon. Sa mahal og balaang presensya sa atong makagagahom. Sa ngalan samahan, usahan ako si Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa kahaponon nga nakatapok kini mo mga anak nga pinili sa katawhan sa kadayang barangay. Salamat usab sa mga tao nga misalig o mihatag sa ilang kumpiyansa kanila. Ug kami usab nga imong masulugon diri sa syudad. Nagpasalamat sa imong kananayong paghatag kanimo og giya, paghatag kanamo og gugma sa pagserbisyo sa imong mga katawhan. Ug karong hapuna, ipahigayon ang paghural sa imong mga anak nga unta sa ilahang pagpadayon sa pag-alagad sa katawhan, ikaw unta ang sentro sa ilahang tahas sa pagserbisyo sa tinuoray nga gugma ug pag-asenso sa katawhan sa makadagayang barangay. Ug karong hapuna, giyahe sila. Hatagi sila sa ilahang kakayahan, sa ilahang katakos sa pagserbisyo sa katawhan. Ug anaon ta pagsinabdanay ug ang pagpadailos sa tinuoray nga kausaban sa dakbayan sa Ozamis. Ginoo, nasayod kami nga ikaw ang tinubdan ining tanan. Busa among ihalad kanimo ang paghural karong hapuna nga ikaw unta magagiya ug magaiwag sa dalan nga pagalakwan sa imong mga anak nga leader sa mga nagkadayang barangay. Kini tanan among gipangayo ug pasalamatan pinaagi ni Kristo uban sa imong mahal nga birin sa kuta. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ni Dios Espiritu Santo. Amen. Sa mandulupin,
Please be seated. To officially welcome us all to this afternoon's oath-taking of the newly elected barangay officials of Ozamis is our city vice mayor. Ladies and gentlemen, our city officials, please give it up for the Honorable Vice Mayor Simplicia Beby Neri. Good afternoon to each and every one of us. Our snappy salute to our very active Mayor, Mayor Indy Waminal. To my colleagues in the City Council, we have here the Honorable Lorly Fuentes, Cypress, Honorable Cecil Ko, Honorable Katkat Lim, Honorable Suizo, Honorable Sani Waminal, our Majority Floor Leader, Honorable Mars Tapayan, Honorable Daniel Lau, Honorable Romero, Archie Romero, Honorable Saulo Salvador, Honorable Father Juanito Sakin, and our Vice President, Honorable Dr. and all the 46 barangay captains. Good afternoon to each and every one of you. Today is a very momentous event that we have to witness the oath-taking of our energetic and active 46 elected and newly elected barangay chairman. Palakpakan na to sila, B. We welcome you all to the circle of the Honorable Mayor Indy. Kay usag yun mo mga haligi in each of the barangay wherein the mission and the vision of Asenso Ozamis would be fully implemented. That is now the challenge that we have to throw to you. Usa na kahagit nga among ihatag kaninyo. So with that, and with the presence, the witnessing also of our two board members we have here, Honorable Tata Acevedo and Honorable Lahi-Lahi. Salamat kayo for gracing this occasion. Salamat kaayo kay sila po niya ng panan nato dito sa probinsya, just in case we'll be needing anything from here in Ozamis City. Atiman na ba mi dito ha? Atiman na mga barangay kapitan dito sa gingharian sa probinsya. Anyway, once again, let us all welcome ourselves to this very momentous occasion. Thank you. Thank you very much, Vice. Sa tuang mga bagong na-elect o mga kanhina kapitan sa inyong mga respective barangays, as you continue asenso sa inyong respective barangays, he will be your captain. He leads us towards asenso, Ozamis. So ladies and gentlemen, please give us your full attention, and please let us all welcome him with our biggest round of applause. Ang atoang Mayor, the Honorable Mr. Padayon Asenso Ozamis, Attorney Henry Indiaf Waminal Jr. Thank you, Das. Og palihog, panglingkod lang. Maayong gabi sa tanan. Excited na ba ito ang mga kapitan mag-oath? Mura magdili kaayo solid ang pagkuhan. Mawatanak ko sabi, excited na ba mo mag-oath? Anak gyud kay bugod ni ato ang gilihok gyud sa eleksyon ng inyong kadaugan. Or siguro nabati na ninyo, nasabta na ninyo, pag human magud aning oath taking, officially lingkod na gyud mo, officially magsugod na gyud ang trabaho. Mo siguro na hina ato ba ganiha. Pero
Wala ba day mo na excited sa trabaho? Excited. Di ba? Excited man kayo mo serbisyo, mo tabang sa inyong mga katawhan. So, ay magkabalaka, gamay na lang, nalantay mubo nga mensahe, mag-oath din ta, and officially, makasugod na din magpagpangalagad sa inyong tagsa-tagsa kabarangay. Usab, mayong gabi sa inyong tanan. Akong pagtahod sa atuang City Council, ako ang partner diri sa local government of Ozami City, headed by ang atuang inahan sa syudad, si Vice Mayor Simplicia Bibineri. Atong pakpakan. Nice. Og ang atuang mga city councilors nga ako pud silang ipaila at ako silang i-recognize rather tagsa-tagsa kay sila grabe pod ilahang lihok no para pagtabang sa inyong kadaugan sa atuang kadaugan. Kuyog ninyo sila house to house. Kuyog ninyo sila pabulad sa init sa mga pulong-pulong tabang pagpasabot sa katawhan. Unsay angay, unsay kailangan buhaton para mapadayon ang mga programang asenso sa syudad. Ato ang city councilors, Councilor Lorly Fuentes Cipres, Councilor Cecil Co, Councilor Dinky Suizo, Councilor Katkat Lim, Councilor Sani Waminal, Councilor Archie Romero, Councilor Attorney Daniel Lau, Councilor Attorney Mars Tapayan, Councilor Saulo Salvador, Councilor Junjun Sakin, currently councilor pero iyahan ang gicommit nga paghuman sa iyahang holdover capacity as Federated ABC President and City Councilor, in-commit na siya nga mutabang gihapon sa syudad no og magserbisyo isip ang bag-o nga Executive Assistant for Barangay Affairs, Councilor John Doctor. Igo pug kaayo nakita nako ing sulod no. Bag-o pud nako nga kauban sa staff nako sa Mayor's Office nga magtabang sa atua pagpatuman sa mga balaod ug mga polisiya nato diri sa syudad. Kauban ninyo, kauban na gyapon nato siya kay makita ra man gyapon nato ni siya magtabang gyapon no. Kapitan Delia Bunyao. Ako pong iila ang atuang mga core coordinators nga kabalo magyud mo sila gyud inyo ang ginadaganan no adtong elections ug even until now sa mga kailangan ug unsay mga kalihukan nato diri sa syudad. Dili na nako ibalik og hisgot tong mga core coordinators nga mga councilors dinhi lang sa mga kapitan no. Kapitan Salvador Canlas, JJ Canlas, Kapitan Carlo Morelion, Kapitan Jun Ignacio, Kapitan Ondoy Linsag, ug bisan pag naana siya sa probinsya, gatabang gyapon nato siya diri og tutok sa mga concern sa barangay sa Ozamis, board member and core coordinator Emmy Lahay-Lahay. Another representative nato sa province, originally part sa tuang city council diri, pero si Gov nakita man niya nga makatabang gyud og maayo sa iyaha dito sa probinsya, former Ozamis City Councilor and now provincial board member Eduardo Tata Sebedo. Sa mga kapitan, mga amigo nato sa media, sa tanan mga bisita, mga law enforcement nga gaprotekta sa atua, og akong i-recognize gihapon. Wala sila diri, busy lang pod, no? Pero they are equally, and if not the pinaka-instrumental,
no, nga kamot sa ato ang kadaugan dire sa distrito ug sa probinsya. Let's give a big round of applause for Congressman Sancho Ando Aminal and Governor Henry S. Waminal. Sab, maayong gabi sa tuang tanan. So adtong ni aging elections, paggawa sa resulta, siguro daghan mo pareha sa ako nga sagol gyud ang gibati. Una, nabati gyud nako ang kalipay ug ang pagkamagarbuhon, no? But at the same time, nabati pud gyud nato ang kaguol, pagka-frustrated. Kumbaga, I was proud but at the same time frustrated. No? Frustrated or naguol kay san pag naningkamot ta nga makapaabot, makahatag og sincero ug maayo nga serbisyo sa katawhan, ningkamot ta nga mapasabot sa ilaha unsa ato ang kailangan, kinsa ang makatabang sa atoa para mas sayon pagyud mapaabot ni sa katawhan. Aduna gihapoy pipila nga gibaylo kini para lang sa gamay nga kantidad or dili ba personal nga interest o personal nga kasuko. San pag ipasabot nato nga kailangan pud yun namo inyo ang mga team Ascenso leaders sa syudad, distrito o province, nilang vice, mga councilors, o insaktong partners o timbang sa barangay para masayon sa amua, mapaabot ang mga programa sa mga barangay. Naagyapoy pipila nga nagpadala o nagpailad sa mga pasalig sa uban. Ako alang yung hinaot, no, nga katong mga nagpasalig, mapanindigan nila ang ilang gipang pasalig. Alang-alang lang yun sa katawhan. But muna nga nabati nato ang kaguol o ang frustration. Pero bisan pa ana, mas inglabaw gihapon ang kalipay o ang pagkamagarbuhon. Kay I think for the first time ever sa tibok province of Misamis Occidental, I don't know, maybe sa tibok region, napadaog nato ang ato ang mga kauban, ang kadaghanan sa ato ang mga kandidato. Kadaghanan 16-0 gyud straight down sa SK. Padaog nato tanan nga walay kwartahay. Ang ato lang gisaligan ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga nabuhat na nato ug nahatag na nato and natagamtaman na sa katawhan. Mulang yun na ang ato ang gihimong battle cry. Ug malipayon kay ko nga ang kadaghanan sa usamisnon mo kini ang gipili ang programa gyud unsa ang serbisyo nga ato ang mahatag, and malipayon kay ko nga kamo makasulti mo, makaangkon mo nga gipili mo sa katawhan, kamo mo'y gisaligan nga magdumala sa inyuhang barangay, kay swito sila ug kabalo sila unsay inyuhang mabuhat ug uyon sila niini. No. Kin ana magyud na ang demokrasya. Ang angayan, ang ideal. Programahay lang, serbisyo ay lang. Ug kamo tanan diri 46 nga kapitan, makasulti gyud mo muna ang rason sa inyong kadaugan. Walay lain. Pakpakan nato inyong kaugalingon. Ako na lang isingit katong ato ang pagkadaog padaog sa ato ang grupo atong niaging elections. Ato ning ipadayon ha. Put pasabot napabiya tay pipila ka napatay duha ka elections coming. Karon mag next week siguro or next week na ang SK Federated nga election. So kung unsa to ato ang policy sa barangay and SK elections, mo gihapon ato ang policy
sa umaabot nga federated SK election sa wala gihapoy kwartahay ug akong idungag kaning sa SK elections no dili na ta mo endorso og candidate kay angay nato papilion ang mga kabatan-unan kung kinsa gyud sa ilaha ang naay abilidad, kung kinsa sa ilaha ang kaya matipok og mapasabot ang iyahang mga kauban nga chairman sa iyahang mainsaktong mga maayong plano. So dili ta mo endorso, dili ta mo lihok, dili ta mo kampanya sa mga SK chairman nato kung kinsay angay mahimog federated president. No? Let's trust our SK chairman. Let's trust our youth. No? Magbantay ta nga wala sa ilahay mag-vote buying, magbantay ta nga wala nang hakot-hakot kay dili na nato sugdan. Padag-on nato kung kinsa tong naagyoy abilidad. Kaya ba na nato mga kapitan? Okay. So karon nag-training man to sila, igo-igo pod na sila 3-day training, magkailahay na pod sila, magkakitaay na pod sila kung kinsa tong murag maayog yun. No makadesisyon pod sila og tarong. But sa ato ang role, magbantay ta paningkamutan nato nga walay usa sa ilaha nga mo tawag na lang nato gamit og kanang traditional means kanang hakot-hakot og vote buying. Again, kung giunsa nato pagpadaog sa BSKA elections, mo gihapon sa SK Federated Elections. No. So hisgot sa kadaugan, hisgot nga malipayon ta tanan nga kamo nakadaog yun mo pamaagi lang sa programa nga inyohang mapaabot sa barangay. Akong ipaklaro lang nga kung katong election buhat nato sayon nga nahimo ang daog mong 46 ka kapitan o ang inyong mga line-up, ako ipaklaro nga karon lahi na ra ba ang sitwasyon. Kay naabitaw na giingon nga sa English pa, winning is easy but governing is harder. Sayon makadaog, lisod magdumala. So kung gisayunan mo sa inyong kadaugan, or kung naglisod-lisod man mo gamay, dapat kasabot na mo karon nga mas lisod pagyud ang pagdumala sa inyong barangay, labaw na sa pagdumala sa pamaagi sa usa ka asenso nga leader. Kay dili sayon magpasabot sa katawhan unsay angay buhaton para sa ilahang ikaayo. Dili pod sayon nga magpatuman gyud sa mga balaod nga dili pauyunan ang mga hangyo sa mga sakop ninyo kung kabalo mo nga dili na maayo para sa ilaha. Siyempre, bugat pod yun nga buhatonon while at the same time naglihok ta nga mapalambo ang atoang barangay. Naghimo sa mga insakto ug maayong plano para ikaayo dili lang sa barangay pero sa tanan nga lumulupyo. Apil ani kailangan gyud ninyo ipauna permanente ang inyong mga barangay, ang inyong mga sakop, ang katawhan, ang syudad kaysa sa inyong kaugalingong interes na ay sakripisyo. Pero isip mga lideres, mumangyud ni ang atoang obligasyon. Muning pasabot, lisod yun biya magdumala. Pero kamo, kailangan gyud na ninyo buhaton bisag unsa pa kalisod. Dili lang tungod kay kamo na mo'y mga kapitan ug manumpa mo karon nga buhaton na ninyo. Pero dungag nga rason, kamo nga mga kapitan, dala na ninyo ang tatak asenso sa inyong mga barangay. So ay pasabot ani. No, atong niaging election, nakita nato kumusulti ta og asenso naa na gyud ni meaning. Naa na gyud pagsabot ani sa mga usamisnon.
kumusulti ka og asenso, kumuingon ka nga kani si kapitan, muni siya ang gituboy sa asenso. Ang pagsabot sa mga usamis nun, ana, no, naana na pagsalig nga kana siya may asenso leader, kung unsay iyahang isaad, matuman gyud. Makita ni nato nga muna ni ang pagsabot sa katawhan sa terminong asenso o sa usa ka asenso leader sa inyong kadaugan. Nga nakadaog mo walay kwartahay. Nakadaog mo ngalan lang nga kamo mo'y magpadayon sa asenso sa mga barangay. Kay ingsalig ang katawhan nga kung kamo mo'y magpadayon sa asenso sa barangay, kung kamo mo'y gisaligan magpadayon sa asenso sa barangay, mabuhat yun na ninyo. So kaning pagsalig sa mga tao sa asenso nga bit-bit na pod ninyo tanan karon. Dili ninyo pwede sayangan. Ampingan gyud ninyo ug siguraduhon gyud ninyo nga matuman ninyo. Matuman nato ang ato ang mga gipang salig isip team asenso sa ato ang mga sakop sa barangay. Kaya ba na ninyo buhaton? Kaya ba kaya nato ipasigurado gyud sa ato ang mga sakop? Oh, nahinay man ang tubag gamay. Oh, kanang kusog gyud, pakita nato. Ano ba? No. Kay mo bitaw nang kamo mo'y gituboy sa ato ang team asenso. Kabalo mo gyud mo, di ba? Daghan man kayong nagpapili sa team asenso kung kinsay i-endorse. Pero kamo mo'y gipang pili, kay kami po mismo sa grupo, makasalig mi nga kaya na ninyo mapaabot ang asenso sa inyong mga barangay. So kung ang mga utana kung kaya ba ninyo, dili lang dapat mo sagit mo, mo ambak mo, mo tindog mo, ingid mo, kaya ninyo. So utana ko kusab, kaya ba na ninyo? Murag wala man na ninyong tanan. Og aning punto gusto lang nako ipaklaro og i-assure sa katawhan, no. Insakto pod naka-live ta and ma-share man ni sa news channels nato, no. Gusto nako i-address ning naamang murag napaabot sa ako ang kabalaka sa uban katawhan kay bahin lagi aning nangawala na daw ang programang asenso sa ilahang mga barangay. No, I want to address this and I want to make it clear. No. Wala nawala ang asenso, no. Wala nawala ang mga programa sa asenso. Kami ni Gov, ni Kong, Vice Gov, mga board members, si Vice Bibi, ang mga councilors, naaramang gihapon mi. Ang mga programa nga among gipaningkamutan nga mapaabot sa katawhan, naaramang gihapon. Ang funding ani wala man giputol. Pero sa gipasabot lagi sa ato ang mga lideres adtong niaging eleksyon, parang kani nga mga programa mapaabot gyud sa inyohang barangay, kailangan pud gyud namo og strong partner, strong asenso leader sa barangay nga makapaabot ani sa mga lumulupyo sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. Kay dili pud gyud intaho namo maapas og kami pa mo'y muadto sa ako 51 ka barangay, si Gob 490 ka barangay. Di intaho namo maapas kung kami pa mo'y muadto sa barangay magpaabot ni ining mga programa sa inyo. Kailangan gyud namo ang tabang sa mga barangay captain ug mga barangay councilors. No. So naara ang programa. Kailangan lang ang mga barangay leaders mudala ani og muhatod sa katawhan. No, so akong iklaro, katong murag nakabati nga murag nawala daw ang asenso sa ilahang barangay, ako iklaro wala na wala. Dito ninyo i-follow up sa inyong mga kapitan. Kaysa ako ang giingon, kailangan lagi namo ang barangay leaders para mapaabot ni sa katanan katawhan. Dili namo maapas kung kami tanan muadto. No, nya dili angay mabalaka ang katawhan. Because as long as ang barangay captain, ang tibuok tanan barangay councilors, mulihok sila, mutrabaho sila,
naa sila'y abilidad sama sa mga asenso leaders, kani nga mga programa moabot magyud sa tanan. No? Basta ang mga barangay leaders kaya nila mauna ang barangay kaysa sa ilahang kaugalingong interes. Kung kaya sa barangay leaders mapili ang interes sa syudad ug sa tanan o sa misnon, mapauna na nila kaysa sa interes sa ilahang mga kaugalingong supporters, no, mo abot ra gyud na ang mga programang asenso sa tanan. Subot pasabot, basta minatarong, sinsiro ug insakto ang lihok sa barangay leader. Mabati ra gyapon ninyo ang mga programa sa asenso. Kay again, naaraman na, naningkamot mi everyday para dili na mawala, para ang funding ana naa ra gyapon. Then siguro lang, no, again sa katawhan nga nagtanaw ani karon, hatagan lang nato og time mag-adjust ning mga bag-o nga kapitan. No, kay pipila man pud gyud ang mga bag-o, so siguro wala pa nila na-realize unsay ilahang kailangan buhaton para mahatod ni nga mga programa sa ilaha. No, so let's give them a chance lang pud gyud. No, kani man gud nga mga kabalaka, mabalik-balik ni nako og dungog sa 5 ka barangay. No, so ako lang pong i-mention na lang ning hatagan lang po nato og chance ang mga kapitan sa barangay San Antonio, Katadman, Litapan, Sinusa ug Labinay, mga bag-o man ni sila, and halos diri man naggikan gyud ang mga kabalaka, no, ang mga panawagan nga ahan ang programa sa asenso. No, hatagan lang po nato og chance ang mga kapitan ani na barangay nga ma-realize unsa ang ilahang kailangan buhaton para mahatod ang mga programang asenso sa inyo ha. No, because dili pud lagi ni lalim. Una, dili naman gani lalim ang trabaho isip usa ka barangay captain, no. Mas mosamot pagyud kabugat basta ang kailangan niya buhaton is ma-match ang standard sa usa ka asenso leader. Kay kabalo naman siguro mo, no, ingon tag asenso leader ang atong una mahuna-hunaan si Gov Henry man. And mao bitaw ang pagtawag, ang pagpa-introduce kang Gov Henry, the very, very hardworking governor. Kay kabalo man gyud mo, unsa siya ka sincero, unsa siya kakugihan pagpangalagad. No, so siguro wala pa na-realize aning mga bagong kapitan unsa ilang kailangan buhaton para ma-match po na. So, let's give them the chance. So, katawan, and ay mong kabalaka. Once makalihok na ni nga mga bagong kapitan in the same manner as the rest of the asenso leaders, mabati ra gyapon na ninyong mga programa sa asenso. Maglihok lang sila tarong. Again, mauna ang interes sa barangay, sa syudad, sa katawhan, kaysa sa ilang kaugalingong interes. Pakita nila ilang abilidad. No, mabati ra gyapon na sa mga taga-barangay San Antonio, Katadman, Litapan, Sinusa, ug Labinay. No. So sa katawhan, no, again, let's give them time to adjust, but also let's dasigo na to sila, no, ato silang support, ato silang kumbaga panawagan, ato silang singlon sa ilahang mga gipangpasalig, no, para tuman na gyud na ang ato pong kagustuhan nga paabot ang mga programa sa asenso sa tanan. No, then again, as to the leaders of these 5 barangays, no, ako na ginagdepensa sa inyo ha. No, ako na nangayog dispensa para sa inyo ha. No, ako na mo'y pasabot sa katawhan nga kailangan lang mo og time mag-adjust. Pero ako po ipaklaro sa inyo ha, nga mag-double time ta sa pag-adjust. Mag-double time ta sa paglihok. No? Ayaw na mo pagdugay-dugay, sugod na mo og trabaho. Kay kada adlaw nga dili mo maglihok og tarong, pipila ka buok lumulupyo sa inyohang barangay.
ang dili makatagamtam sa serbisyo sa mga programa nga amo yung gipaningkamutan nga mafundingan, amo gipaningkamutan mapaabot sa inyo ha. No, di lang yun na mo mahimo nga walay strong barangay leader. No, so again, double time, no. Lihok na mo. Ay na mo pag unsa pa inyong gipanghulat dira. No, lingkod na mo, gi-turn over naman ang barangay sa inyo ha. No. Humana ang time para mamuliti ka pa. Humana ang panahon para humana po ang panahon pang celebrate. Oras na karon para magtrabaho kay nanginahanglan ang katawhan. No. And ako ang tip sa inyo ha, sunan lang ning mga asenso barangay captains kaning 46 nga naa diri karon. Makita ninyo sa ilaha unsay but pasabot when we say an asenso leader. And mo bitawng nabuhat na nila nga mapaabot gihapon ang mga programang asenso sa lumulupyo sa ilahang mga barangay. Okay? And to all the barangay leaders, all the barangay captains that will be taking their oaths today, no, I leave you with a challenge. Taas kaayo og expectation sa inyo ha. Ang expectation sa inyo ha, dili lang nga mapadayon ning mga programa sa inyong barangay. No, pero appeal po sa expectation sa inyo ha, ang paglambo gyud sa inyong mga barangay. Ug para ma-meet ni nato ang expectation, para matuman ni nato unsay pangandoy sa mga lumulupyo sa inyong barangay, kailangan mo trabaho, mulihok pud gyud dayon ta. No. In fact, after aning activity, after ato ang oath-taking karong gabi, I expect that trabaho dayon ta kay naabya tay share line and LPA, low pressure area. So kailangan gyud ta magsugod na dayon og bantay sa ato ang mga barangay, ato ang mga boundaries kung kumusta para maka-action din ta og insakto. Nga mawatahan ako gusab ninyo, kaya ba na ninyo ma-meet ang challenge? Si Kaplyantos naman mo'y katindugon. Mawatahan ako usab. No, kaya ba na ninyo panindigan nga kamo usamo sa mga asenso gyud nga kapitan? Kaya, sige ha. Nakita na sa tanan, nakita na mo inyo ang mga local leaders and sa publiko nga galantaw aning ato ang activity karon. So kami tanan mo'y maningil ana sa inyo ang commitment. And kami tanan, we will hold you accountable. We will hold you liable sa inyong gipangsaad ug sa inyong isumpa sa atubangan namo tanan karong gabi no unhan na. Okay? So with that, we can begin our oath-taking ceremony. No? And I'll now ask ang ato ang mga barangay captains to please stand. And I ask everyone else to stand as well to bear witness our oath-taking ceremony. I ask the barangay captain-elects to please raise your right hands and repeat after me. I state your name. Of state your address. Having been elected to the position of, state your position. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by
the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations sa inyo ang tanan. So mintras ga oath taking ta, nakita na ako lang pong ipailano, soon to be part po siya sa ako anang staff, especially in terms of compliance again and enforcement sa tuang mga balaod, no, kung mingawon mo ni Kapitan Bonnie Largo ay mo kabala ka magkita ragyapon mo kay naragyapon niyang igsuon nga pareha kay nawong sa iya magtabang sa tua kagawad Conrado Largo atong pakpakan. Og since celebratory mampud ni ang inyong oath taking karon, bisan pag celebration apil dungag og trabaho, no, nag-andam gyapon mi og gamay kumbaga butang na tog consolation prize para sa inyo kami ni Vice ug mga councilors. Nautana ko ni Kapitan June pilay angayon ihatag yung tiyag okay na daw ang 5,000. Wala man naningog, wala magwa mo nalipay, wala man gani na makpak. Mupod na ang reaction ni Cap Ondoy pagkaduog niya sa gigon ni Cap June yung tiyag 3-in-1 man ka, so dapat ka ng 5,000 times 3 daw. So, muna sa suggestion nila, nangayo pod mi og funding nilang Gov and nilang ni Kong para karon maka-celebrate mo, magamit ninyo pang celebrate pod sa inyo ang pamilya na mo'y mauli nga tig 15,000 pesos. Kuha lang unya kang Mia paghuman sa ato ang program. Murag wala gyapon na makpak. So, again, congratulations. Let's enjoy this moment for a while, mga on pamanta, with the understanding nga paghuman, while kamulo tagakaon, sugod na gyud ang ato ang trabaho, isip mga Asenso leaders. Again, congratulations, and then everyone, let's enjoy the evening. Thank you very much, Mayor, and of course, once again, congratulations, everyone. And if I may add, i-re-echo lang po na ako ang giingon ni Mayor Indy nga we are very proud nga doon na tayo mga barangay captains nga nagserbisyo gyud sa Ozamis kay nakita sa mga Ozamis nun ilang ipadayon ang pagdala sa Asenso Ozamis sa tanang kabarangayan. So para sa tong pictorial, we will do it by cluster. So pictorial, kauban si Mayor, and then ang atong coordinator and the members of the Ozamis City Council. So ang first cluster nato will be with Honorable Sakin as the coordinator, kauban ang barangay captains sa Barangay Bacolod, Doña Consuelo o Barangay Gango. So Mayor Indy, our City Council, yes, dito sa front, and atong coordinator si Honorable Sakin, and barangay captains Bacolod, Doña Consuelo, and Gango.